Ilang oras ka nang nakatulala sa computer o sa papel mo pero wala ka pa ring maisulat na essay? Huwag mag-alala because this video is for you. Nakafocus ang video na to kung paano literal na simulan ang pagsusulat ng isang essay. Hi! I am Ma'am Charlene Joyco, a licensed professional teacher with 1 million subscribers here on YouTube. Ang focus nitong video natin is to inspire you to actually start writing your essay kasi madali lang talaga yan, kailangan mo lang ng tulong. Okay? Part 2 na to ng series natin na hashtag essayhan mo lang. Easyhan mo lang. Let's start! May 4 akong mahahalagang tips on writing an essay kaya siguraduhin mong tapusin mo to hanggang dulo. Tip number 1 is prepare and eliminate all the distractions. So, ihanda mo na at alisin mo na lahat ng mga bagay na makakaistorbo sa'yo sa pagsusulat ng essay. For me, I would like to prepare 2 fresh sheets of paper. So, blankong papel yan. Pati yung mga pens ko, naka-prepare na din yan. At kung ikaw ay magta-type sa computer, I want you to open just 1 tab only. Isang tab lang, hindi mo i-open yung Facebook mo, yung YouTube, yung Instagram. Wala kang kahit na anong i-open. And kung meron kang cellphone, I want you to put it on do not disturb mode or maybe silent mode or overall, patayin mo na lang yung cellphone mo to avoid distractions. Mukhang simple lang tong tip na ito, pero mind you, this is really helpful because it will help you focus and it will help you generate more ideas from yourself. Kasama rin sa mga dapat mong iayos ay ang pwesto. Remember that you will be writing an essay for an hour or even more than that. So medyo mahabang panahon ito. Make sure na komportable ka sa inuupuan mo. Walang mga distractions, internal or external man. What I'm trying to say is, hindi maingay, hindi sobrang init, hindi ka busog na busog, hindi ka inaantok, hindi ka, kung may malaki kang emotions na nadarama ngayon, isantabi mo muna. For me, personally, I would discourage you to prepare snacks. Ayoko na nagpe-prepare ng snacks habang gagawa ng essay kasi madidistract yung isip mo into tasting that kind of snack that you prepared. Diba? Parang katulad ng mga chef, bago sila magluto, nakaprepare na lahat ng kailangan nila. Kaya ang gagawin na lang nila ay magluto. As per you, grateful, ang gagawin mo na lang ay magsulat. Well, paano kung prepare mo naman na lahat ng mga sinabi ko? But after several minutes, wala ka pa rin maisulat sa papel mo, wala ka pa rin ma-type. Ang tawag dyan ay writer's block. So, pwedeng merong umiiral na perfectionism, pwedeng ikaw ay merong fear of judgment, or wala kang inspirasyon, or maybe wala ka pang idea tungkol doon sa kailangan mong isulat na essay. So, paano natin haharapin yun? Siyempre, pasok dyan ang tip number 2. Write your ideas first and grammar later. So, mag-allocate ka ng 15 to 20 minutes at the beginning of your writing session at ang gagawin mo lang ay magsulat ng magsulat. Okay? Maniwala ka, grateful. Hindi po totoo yung, wala akong maisip Wala akong maisip kaya wala akong masulat. No. Kaya ka po walang maisulat because hindi ka nagsusulat. Ang mind natin ay napaka-complex po niyan. Madaming nangyayaring thoughts at mga ideas sa loob niyan. Ikaw lang mismo ang nagre-reject. So, dito sa tip number 2, yung unang 15 to 20 minutes, isulat mo lang na isulat lahat ng mga ideas mo tungkol sa topic. Then, mamaya mo naisipin yung grammar, mamaya mo naisipin kung, related pa ba tong idea to? As long as meron kang idea, at least you can have something to work on to start with, diba? Okay, bigyan ko kayo ng example For example, gene editing. So maybe it's a lesson in science, in English, or maybe science month sa school ninyo. So medyo mahirap-hirap yun, no? Gene editing. So, wala akong idea. No, hindi ka walang idea, di ba? Alam ba natin yung gene? So, maybe yung iba sa inyo, iba sa atin, hindi alam yung gene. But how about the word edit? Di ba? Kapag sinabing edit, it means may something na binabago. Tama? May something na inaayos. Aside doon na
Yun pala, edit. Sige, sulat ko yun. Edit, binabago. So, it means meron kang masusulat. Hindi ka as in blanco. Hindi pwede yung wala kang maisulat. Ma'am Charlene, sige, yan lang alam ko eh. Stop na ako dyan. Yes, pwede ka nang walang masabi doon. Pero, anong kailangan mong gawin na susunod? Tama ka, dapat ikaw ay magbasa. So, start mo na ang research mo. Kumbaga, sa isang taong, sa example nasusuka. Di ba, bago ka sumuka, kailangan meron ka munang kinain. Bago ka sumuka ng essay, kailangan meron kang binasa. Sige, walang idea sa gene editing. Ngayon, mag-search ka. O kaya naman kausapin mo yung mga AI mo dyan. It can be Gemini, Copilot, or ChatGPT. Sabihin mo, Gemini, ipaliwanag sa akin kung ano ang gene editing na para bang ako ay first year high school or grade 7. Ipapaliwanag niya sa'yo yan ng simple. Okay, pakita ko yung results natin dito. Ang gene editing pala is binabago yung genes o yung DNA ng isang tao. So, yung isang bata na magmamana sana sa nanay niya na maging diabetic or sa tatay niya na may cancer, pwede nang mabago. At the same time, yung batang ipapanganak sana na kulot, yung genes ay pwedeng gawing unat na buhok. The science or scientists can touch or can decide whatever the color of the eyes, the skin, the hair, pwede nang pagdesisyonan. O diba, in less than 5 minutes, ang dami nating nalaman tungkol sa gene editing. So, what will we do with that information? Ngayon, naiisip ko na, wait, ang gene editing, parang pinapakialaman nila yung gawa ng Diyos. But at the same time, naiisip ko din na, oo nga no, mas maganda na may mga ipanganak na bata na wala ng mamanahing sakit. 'Di ba? So, you see, nagkaroon tayo ng maraming ideas galing dun sa simpleng pagbabasa natin. Kailangan mo lang pagtuunan ng pansin. Paano ko nagawa yon? Kasi ito ako, nakafocus lang ako into writing my essay. Hindi nyo na kailangan pag-aralan, Great Falls, kung ano yung gene editing. Ang pinapakita ko sa inyo ngayon ay kung ano yung pinupunto or kung ano yung way of thinking mo dapat when you are writing an essay. Basta grateful kung ano man yung mga ideas mo. It can be in Tagalog pa, kahit English yung essay. Hayaan mo lang, sulat mo lang ng sulat. Mamaya na tayo magta-translate. Ang importante ngayon, you get all of your ideas on your paper. Because ideas fly, lumilipad yan. Mas mabilis pa yung lumipad kumpara sa pera. So, huwag nating pakawalan, isulat mo na agad. Alright, gratefuls, we are down to tip number 3. Tip number 3, show, don't tell. Ipakita, wag mo lang sabihin. Grateful, huwag kang mainis. Sana may gagawin ka na ng mga essay at paulit-ulit na itong pinapagawa sa inyo ng teacher mo. Always remember that we teachers ask you students to write essays because this is how we can measure your critical thinking skills, your creative writing skills. Doon namin nakikita yon. Okay? So, mabalik tayo. Ano ba tong show, don't tell? Diba, alam naman natin kapag nagsusulat ka, you don't use anything, wala naman yung drawing, wala naman yung picture, maliban sa words na gagamitin mo and letters. How can you show them? Well, ibig sabihin nito, ipakita mo kung ano yung tumatakbo sa isip mo sa readers mo. Okay? It means gumamit ka ng mga salita na makatutulong sa kanila para ma-imagine yung nasa isip mo. Hindi nila makikita loob niyan di ba? Malalaman lang nila yung ideas mo through your words. So, it means you really need to use descriptive words. You can use adjectives, action words, imagery to let them imagine what you were trying to say. Show, don't tell. Ma'am, parang ang hirap naman nun. Hindi. Kasi di ba marunong tayo makipagkwentuhan sa mga friends natin. For example, sabi ng friend, uy, nakita mo ba, ang galing kanina nung classmate natin na si Rochelle, no? Galing niya mag-recite. Hindi nagvo-volunteer pero ang galing niya mag-explain kanina. Tapos sabi naman ng isa, sinong Rochelle? Tapos sabi ng isa, yung medyo matangkad, mahaba buhok, morena. Kaso nga lang yung uniform parang hinahabol ng plancha. O diba, na-imagine nyo na si Rochelle, baka ganon yung itsura niya. Because that person used descriptive words. So diba, gumamit ka na ngayon ng show, hindi ka lang basta nagte-tell.
O, di ba, napakadali, napakasimple lang. Dahil Gratefuls, ang pagsusulat po ng essay ay nagbibigay ka lang ng impormasyon, naghihikayat, o kaya naman nagbibigay ng kawili-wiling kwento. Sobrang dali lang yan. Kailangan mo lang labanan yung unang step na mahirap simulan. Tuturuan ko kayo ng marami pang tungkol dyan sa Show Don't Tell sa part 11 nitong series na to. Pero alam kong wala pa, pero pag nandyan na, dito mo yun makiklik. Now, tip number 4 is don't be pressured. So don't be pressured. Always remember that every activity that your teachers and school assign to you is to make you better, to hone your skills, para hasain ka. Hindi para pahirapan ka, hindi para lang gawin kang busy, kundi para mailabas mo yung totoo mong skill. Important reminder, wag kang magpapasa ng essay na idinaan mo lang sa AI. Hindi po yun maganda. Bakit? Kasi ang mga teachers nandyan sila para hasain yung skill na skill mo. Pero kung yung ipapasa mo skill ng computer, anong silbi ng ating mga teachers? Sayang yung pagkukorek nila doon, sayang yung effort mo, nandyan ka na lang rin, ipahasa mo na yung totoo mong kakayahan. Kung ano lang yung abot mong makakaya, then be it. Enjoy the process, don't be pressured. Kung ano yung kaya mo, yun yung gawin mo. Pero, don't get me wrong, Gratefuls, ha. Binibigay ko sa inyo tong tip na to na don't be pressured, but I'm not saying that you should be laid back o magtatamad-tamad na makapasa lang ng gawang mema. No. Remember na lagi kang magiging proud sa mga gawa mo kung ibinigay mo yung best mo dito. Kahit na hindi kataasan yung grade na makuha mo, as long as alam mo na pinagtuunan mo ng pansin yun, alam mo na this is what you deserve and this is where you will learn from. Dito ka matututo, dito ka mag-uumpisa. May mali sa grammar, yes, kasi ikaw gumawa nun at maitatama mo yung sa susunod kasi mabibilugan ng teacher, diba? Mabibilugan nung kung sinong tao mag-check ng essay mo. So it's always important to remember that to submit your own craft, your own manuscript. Hindi yung gawa-gawa ng AI, hindi gawa ng kaklase, hindi kinopya. So don't be pressured, kung anong kaya mo, ipasa mo. Pero wag ka rin naman maging tatamad-tamad. Okay, and then tip number 5. Ayan, pareho lang din nung kanina kasi 4 lang naman talaga yung tips dito. Gusto ko lang tumatak sa inyo, Grateful, yung sinabi ko na at the beginning part of writing an essay, just write freely. Sulat mo lang ng isulat yung mga ideas mo. It would really help you start your own essay. Mag-focus ka. Okay? So sana, sa pagdating mo dito sa part ng essay na to, pagsulat ng essay, na-inspire ka na gumawa at simulan na yung essay na assignment mo. At mamaya, after mong panoorin to, masimulan mo na yung iyong draft. Hindi mo kailangan tapusin to sa isang upuan, ang pagsusulat ng essay. What I do is sulat ko yung draft ngayon and then after nyan, balikan ko after a few hours, saka ko siya titingnan kung ano ba yung parang tama, parang mali kong sinabi. Doon natin yun pagbibigyan or pagtutuunan ng pansin. Okay? Sa next video, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng outline. Again, 11 parts ang series na to. So, kapag natapos niyo ang buong course, I'm telling you, makakapagsulat ka ng essay. And that's gonna be all. Nakarating ka sa part na to, Grateful. And bakit hindi ka pa nakasubscribe? Don't forget to subscribe. And you can also put down your comment. Sulat nyo lang dyan so I would know what to discuss next. Thank you so much! Bye-bye!